Halimbawa, by the time na-convict ka or halimbawa na magdesisyon na yung korte, halimbawa andun ka sa inakusahan ka na, ayan, inakusahan ka. Tapos dinamay mo yung ano na yun, yung tao na yun. Syempre, ikaw yung sisisihin nun. Inakusahan ka na ikaw yung gumawa nun. Pero ang natatandaan kasi, ay, kinonvict ka na. Or halimbawa na hindi makapag-desisyon yung korte dahil namatay na yung biktima. Feeling ko, may mga iniwan siya na nagsasabi na ganito yung nangyari or ganito yung totoong nangyari. So, bakit ka pa mahihirapang mag-decide na authentic yun, na yun yung nangyari. Ikunento niya yung nangyari. Halimbawa na just in case na patayin mo na yung biktima, katulad ko, biniktima ako yun yung victim public trial lang. Yun yung nala ko dyan na tapos binabalik-balikan niya ako kahit hindi naman ako yung direct na nagkaso. Kasi pwede naman magkaso yung prosecutor kasi nagsumbong ka sa kanila na hindi mo kayang nakakalabas ka, nakakapunta ka kung saan-saan. Pero psychologically, or yung kahandaan ng isip mo para doon, hindi mo mailagay doon sa ano na yun, sa sitwasyon na yun. Kasi nga, may nanggugulo sa'yo. Hindi mo siya, kaya kahit nasabihin pa nun na nakakalabas ka, nakakagawa ka ng mga bagay na ganito, hindi mo naman nakikita yung trauma Hindi mo nakikita yung trauma na dinanas ng tao na yun, kaya hindi mo yun masisisi na hindi yun nagpunta-punta sa'yo dahil maayos naman siya. Hindi yun dahilan. Kahit itanong mo pa sa mga expert at sa mga doktor mga doktor na bihasa na sa paghawak ng ganung sitwasyon. So, ganun yung thinking natin. Hindi, yung biktima, pinapatay mo na, tapos, i-convict ka na ganyan. Porque na illegal access ka, hindi ka, sisirain niya yung reputasyon mo, sisirain mo yung katrabaho mo, sisirain mo lahat para lang manalo ka sa kaso. Hindi yung tabu yung halimbawa na tinatago mo na nagkaso ka, pero ikaw talaga yung nagkaso. Ikaw yung gumawa-gawa ng kalokohan dito na entitled ka, di naman